Magandang araw mga katikalon. For today's video, gagawa tayo ng tutorial kung paano mag-install ng KLCIS voucher system sa LPB. Kasi po maraming nagre-request sa atin kung meron po ba tayong tutorial. So ginawan ko na para wala na tayong uh, tanong at susundan nyo na lang po. So, ito yung pong ating mga gagawin. Meron po tayong munang prerequisite na kailangan para sa pag-install ng voucher store sa ating LPB machine. So, ang gamit ko pala is ang version 15.3, version 2A na LPB. So, nakikita ninyo, naka-default portal lang ito. Siguro hindi ko ma-recommend or hindi ko po ma-test kung may mga personal portals kayong ginawa or may mga custom theme kayo. Hindi po ako maka-assure if mag-work po yung tutorial natin kasi po wala po ako niyan at nag-flash lang ako. So yung gamit natin dito ngayon is ang default portal lang. Okay, so nakita nyo naman kung anong system, anong version 15.3, version 2-A, yan po yung gamit natin. So, ganito po kasi yon ang mangyayari, no? Maglagay tayo ng voucher code button, saka magbubukas po ito ng voucher store. Pagka-click natin ng buy now, so lagay lang natin yung number, yan po ang mangyayari. So, hindi ko na po isa-isahin yan. Punta tayo muna sa requirement. So, dapat naka-default portal po tayo. So, kung naka-theme kayo, kayo na po bahala kung paano nyo mapagana ito. Okay? Pangalawa, dapat meron po tayong account sa KLCIS voucher system. So, kung meron na kayong account, skip na lang. Punta kayo, or sa mga wala pa, punta kayo sa KLCIS internetservices.com. Click nyo doon yung sign up button. At pagkatapos, ang kailangan natin is yung API key. So, free lang po ang pag-sign up. Wala po itong bayad. At meron po kayong 3 days free access sa ating system. Pwede nyo pong matest kung papasaba sa inyong taste yung ating automated voucher system. So kopyahin na po natin ito, ang API key, kasi gagamitin po natin yan mamaya. So, ano pa yung ating requirement? So, itong dalawang file, ito po yung kailangan natin. Yung sa portal editor na CSS at HTML, kasi copy-paste na natin yan mamaya. So, ilalagay ko lang yung download link nito sa video description at i-upload ko din sa KLCIS Voucher System group ang link. Okay, so paano ba natin ito nagawa? So login na po kayo sa una maglagay po tayo ng button. Yan po ang ating una-unang gagawin. So paano ba maglagay ng voucher code button? So actually prepared na po yung ating source code na ginawa. Yung atin na lang gagawin po is punta tayo dito sa ito. Palakihin ko, no? Punta tayo sa portal design. Saka scroll down. Makita po ninyo yung portal editor.html. So yung gagawin natin is i-delete natin yung entry dito. So working lang ito sa default, baka kasi pagalitan nyo ako kung hindi gumagana. Tapos doon sa ma-download ninyo na LPB documentation, open nyo lang itong portal editor.html. Control A. Kopyahin lang natin. Saka po i-paste natin dito. Yun. At save. Yun, save na. So, ang next is dito naman sa CSS. I-delete lang po natin yung laman ng portal editor CSS. Saka buksan po natin yung sa LPB documentation ang portal editor.css.text.
Kopyahin. Saka i-paste dito sa portal editor. Click lang save. Save. Yun. So, save na. So, kung ma-preview nyo po, ang makikita ninyo sa inyong portal is ganito po. Yun. Meron na po yung voucher code button. So, kahit i-refresh natin, meron po yan. So, pagka-click natin ito, is lalabas po yung voucher store. Now, ang pangalawang step sa pag-customize po ng inyong voucher store, bago tayo mag-customize dyan, is kailangan po muna natin mag-generate ng voucher code. So, punta lang tayo dito sa voucher generator. Meron na po akong existing voucher dito, 5 pesos po yan. So, yung gagawin ko po is so, ang gagawin natin is meron ako na-generate dito 5 pesos. So, magdagdag lang tayo 10 peso. Click natin ang voucher generate. 10 pesos. So, lagay natin na 5 hours yung 10 peso. Tapos 5 Mbps. Tapos, gawa tayo ng 50 vouchers. Lagay tayo ng expiry, no? Gawin natin 10 hours yung expiry. Saka, generate. So, pagkatapos nyo po itong ma-generate, since na 69 entries ito, meron na tayong 5 peso, 10 peso. Dito po sa show, show all lang. Tapos, i-click natin ito, yung selection. Click natin po yung export. Click natin yung CSV. Tapos, i-save natin po ito para ma-edit. Dito tayo. Save natin ito sa desktop. Dito sa LPB documentation at i-save. So, buksan sa inyong Excel file. So, I advise na sa pag-import po ng vouchers, gumamit kayo ng desktop kasi po, kailangan nyo po yang i-edit ang CSV file. Kasi kung makikita ninyo kapag nabuksan nyo yung CSV file na galing sa LPB is napaka-bloated po. Maraming entry. So, ang kailangan lang po ng ating voucher system is dalawang column lang po. So, kung magpunta po kayo dito sa import, vouchers import, kailangan na po ng dalawang column. Sa column A, yung voucher code. Column B, yung mga amount. Okay, na-gets po natin. So, ito po yung itsura ng CSV ng LPB. So, yung gagawin na po natin is i-delete natin yung mga unnecessary columns. So, delete natin to. Delete din natin to. Itira lang po natin yung voucher code sa price. So, delete natin. Saka i-delete din natin lahat dito, yung entry. Pagkatapos, i-delete din natin to yung first row kasi hindi naman po yan voucher eh. Delete. So, kung nakikita nyo, mix na po, merong 5 peso, merong 10 peso. At pagkatapos, i-save po natin. Save. So, once na save na, yung gagawin natin is import natin dito sa QLCIS system. So, ang kagandahan po ng system natin is independent po ito. Hindi po niya kailangang mag-access ng inyong mga piso Wi-Fi device. Hindi na po natin ang kailangan ng root access. Hindi na po natin kailangan ng DDNS or kumuha po tayo ng remote access. Kasi po, voucher code lang ang inyong input na ilalagay sa ating system. Yan pong advantage. For security reason din po, bakit mo ba ibibigay yung root access ng inyong device sa mga hindi po trusted na network? Kasi po ang mangyayari yan, baka hindi encrypted yung network at ma-access po yung inyong mga device. So, kawawa po if malaki po yung saklaw ninyo, marami kayong client, is napakadelikado kasi credentials nandyan eh. So, what if mag-leak po yung mga voucher codes? What if mag-leak yung mga PPPoE accounts? Eh, di ba? Kayo din ang talo, no?
So, click lang natin yung voucher import. Hanapin po natin yung voucher na na-edit natin. Pagkatapos, click natin yung ito at upload. Yun. So, yun. Meron na tayong voucher code. Merong 10 peso. At meron ding, naka-upload tayo ng 5 peso. Okay. Merong 5 peso. So, meron tayong dalawang amount na magkakaiba. So, yan po ang gagawin natin. So, since na balik tayo dito no sa LPB admin, balik tayo sa dito sa portal design. So, ang advice ko sa inyo is bago nyo i-paste yung ang portal editor is mas maganda kung dito na mismo ninyo i-edit sa Notepad++ pa lang. Kasi po mas easy. So i-edit nyo lang dito tapos kopyahin at saka i-paste nyo uli doon sa portal editor ng HTML. So ang nilagay po natin dito is pakita ko sa inyo kung nilagay natin. No? Baka sabihin nyo may backdoor tayo dito. So naglagay tayo ng script sa pag-validate ng number, ng mobile number po. At dito sa baba, hanapin po natin yung naka-comment. Meron akong kinoment dito na KLCIS modal. Dito na po magsisimula yung ating source code. Okay, kasi hindi naman po lahat dito nilagyan yung lahat ng code dito is sa atin kasi po yung iba dyan is original from LPB. So yung atin lang po is galing dito sa end of KLCIS voucher system form papunta po dito now sa KLCIS modal. Now, since na nandito na po yung source code, determine po natin no, kung ano yung mga amount ng voucher na na-upload natin. So nag-upload tayo ng 5 peso at nag-upload din tayo ng 10 pesos dito sa KLCIS. So at existing din yung voucher code dito sa ating server, no, Piso Wi-Fi server. So ano pong mangyayari? So pwede po tayong gumawa ng prices mismo sa source code. Okay. So dito tayo, pwede po ninyong ma-edit yung title, no? So kasi ito po yung kalalabasan niyan. Pagka-click ng voucher code, yon mayroong title. So pwede nyo po yung lagyan ng title kung sakali gusto ninyo ay i-modify. So ito lang, palitan nyo. At pagkatapos, dito tayo magsisimula no, sa div class modal body. Dito sa cards. Ang isang sangay ng code nito, ito, isang card po 'yan. So pwede po ninyo yan i-copy at i-paste. Kung halimbawa marami po kayong different prices ng voucher. So since dalawa lang po yung voucher natin, dalawang prices lang po ang voucher natin. So i-edit natin na dalawa yung lalabas dito. Kasi by default po tatlo yung nilagay ko dito na card. So paano po yan natin gagawin? So i-delete lang po natin yung card na hindi kailangan. So simula po dito, sa end of the card, i-delete po natin papunta dito sa dev class card o isang card ito. So i-delete po natin yan. Hindi po natin yan kailangan. So pagkatapos, since na 5 peso yon, so i-edit natin. No? Halimbawa, yung 5 peso is unlimited pause. Pagkatapos, yung 5 peso na nilagay ko is 3 hours ata yun. 3 hours internet. So dito tayo no sa loob ng strong. Pagkatapos is lagay natin yung price na 5 peso. At huwag kalimutan po na kung ano po yung price ng voucher mo, dapat dito sa show purchase form, sa loob po ng show purchase form, ito po, dapat magkapareho. So since 5 peso po, dapat 5 po yan dito. Yon, 5. Kasi po, 5 peso yung voucher na nasa KLCIS. Pangalawa, yung 10 peso. So, ginawa ko 5 oras yon, 5 hours internet. I-edit lang natin. Pagkatapos ito sa amount, gawin natin 10. So, depende po sa inyo, no? Pwede nyo po itong i-modify yung description
ng inyong mga vouchers. So, wala naman pong pumipigil sa inyo kung gusto ninyong mag-experiment, mag-modify kayo, maglagay kayo ng instruction dito or anything, no? As long as hindi po natin masisira yung construct ng code kasi po hindi po yan magra-run basta kapag po may error. So, since na 10 peso po ito, huwag po natin kalimutan na sa loob ng show purchase form dapat 10 peso din yan. Okay. So, now tapos na tayo so i-preview natin, no? So, kopyahin natin ito. Pagkatapos i-paste natin uli dito sa portal editor, i-delete lang natin yung content. Pagkatapos mag-i-paste natin yung na-edit natin. So, yan ang technique para hindi kayong mahirapan. I-edit nyo sa labas, saka i-paste sa loob ng HTML portal editor ng LPB. Pagkatapos i-refresh po natin ito. Reload lang natin yung page. Saka click natin yung web voucher code. Yon. So, kung makikita ninyo, dalawa na lang yung ating promo. So, meron tayong 5 hours at merong 10 hours. So, ano pa yung ating gagalawin? Dito sa ilalim, dito sa ilalim ng modal, meron tayong Start of KLCIS Voucher System Form. At meron ditong naka-comment na instruction. Ito po yung instruction. So, lakyan natin, no, para medyo makita ninyo kung ano yung content. So, change the token value to your KLCIS voucher system API. So, by default po, yung API na nandito is akin yan. So, ibig sabihin po, kung meron kayong buy voucher button dyan na nilagay, yung voucher code at saka yung account po na huhugutin is sa akin. So, hindi po manggagaling sa inyong account sa KLCIS. So, yung importante po is mapalitan po ninyo yung value ng token. Kung ano po yung API key na nandito sa KLCIS voucher system. So, ito po, punta lang kayo sa dashboard, login kayo, punta kayo sa dashboard, show, at i-copy nyo po ito. Pagkatapos, palitan ninyo yung token. Ito po yung value ng inyong API key. So, yon. Almost finished na tayo. So, pagkatapos, i-kopyahin natin uli. Saka, i-paste natin dito sa portal design. Sa portal editor, i-delete po natin yung kabuong content. Tapos, i-save. Yon. Tapos, i-reload. Tapos, click po natin yan. Yon. Almost working na. Okay, so yung iba gusto po nilang palitan yung pangalan dito, yung buy voucher code name. So saan po ba yan natin makikita? Yung buy voucher code name is nandito lang po yan sa taas. Pwede na din ma-search yan. Ito po, meron tayong comment. Yung comment yan is KLCIS voucher system button. So pwede po ninyo palitan yung buy voucher code, depende po kung anong trip nyo. Halimbawa, buy voucher code Maya or GCash. Pwede din po yan. Tapos i-kopyahin lang. Saka ipalit natin dito yung source code. At i-reload. So kung makita nyo, magbabago po yan. Yun. Buy voucher code Maya/Gcash na yung lumalabas. So, try natin, no? Yung ganun lang kasimple ang pag-implement ng LPB system sa ating KLCIS. Ganyan lang po kasimple. So, try po natin bumili ng voucher code gamit yung ating nagawa ng setup. So click po natin itong buy voucher code. So, piliin po natin itong 5 peso na lang, no, kasi para mura. Lagayin yung contact number. Ito po yung number na to is dapat ito po yung active na number kasi po ito yung magre-receive ng
voucher code. Kasi po mag-notify din ang KLCIS system ng voucher code na na-generate. As well as kung yan ang GCash number nyo, of course magagamit nyo din. Click submit. So pupunta po ito sa checkout URL. Katapos po click lang natin yung GCash. So piliin natin GCash. Maraming option, no? Pwede po yang magamit lahat. So GCash lang muna. So antayin lang nating lumabas yung payment gateway ng GCash. Okay, antayin yung OTP. Di pa. Okay. Yon. 460126. 460126. Next. MPIN. Tapos magbabayad tayo. So pay. Click natin proceed. So kahit di na po ninyo antayin, no? At pagkatapos, dito po sa checkout, maglalabas po yan ng successful. At antayin lang natin na ma-generate yung voucher code. Okay. So, successful ang pag-generate ng voucher code. Makaka-receive din tayo ng text message galing po sa KLCIS system ng ating voucher code. Saka po yung amount na ating binayad. At meron din pong reference number yan. So, kopyahin lang natin to. Sa pag-activate, kopyahin lang yung voucher code. Punta po dito sa portal ng LPB. At i-paste yung voucher code. At click submit. So, yon. Nadagdagan po yung ating oras. So, kung i-check po natin yan sa KLCIS system, refresh po natin ito yung 5 peso, magiging 10 pesos po yan. Yon. Yung voucher code po is nabawasan. Kanina po 69 po yan. At kapag nag-check tayo sa status ng voucher, andito po yung voucher code na nabili ng inyong mga client. So, i-search po natin yan. Yon, tugma. Pati po yung transaction ID is tugma din sa transaction ID na nandito. So, ganun lang po kasimple. So, kung i-counter check nyo po yan sa LPB dashboard, makita nyo din po yung voucher code dito po. Kung i-search natin yan, yon, used by, na-activate na po yung 5 peso. So, ganda oh. Auto generation. Saka, yung payment is diretso sa inyong KLCIS account. So, mangyayari po sa mga nagtatanong, saan ba mapupunta yung aming sale or sold voucher. So, mapupunta po yan dito sa voucher status sa balance and payout. So, kung makikita ninyo ang status ng mga voucher codes na binili ninyo mga client ay nasa pending status, it signifies po na nag-aantay pa po yan na mapuno po yung 300 peso nating minimum threshold. Kasi po, we are requiring you na dapat ang balance ninyo is 300 pesos. Kasi naman po, hindi po economical na kada bayad ng inyong mga client is auto payout sa inyo. Kasi yung Sendet kasi merong standard prices or fee na kinakaltas sa mga amount po na dumadating sa wallet. So, halimbawa, ang isang transaction po, payout transaction is 15 peso po yung kinakaltas ng Sendet, fixed po yan. So, halimbawa, kung 10 peso yung amount ng voucher mo yung dumating, kapag nag-auto payout, may utang ka pa sa Sendet na 5 peso. Hindi po yan mag-auto payout. So, ang gagawin lang ninyo is kapag napuno na po yung threshold, 300 po, automatic, pwede po ninyo maklik itong request payout button. So, ngayon, kapag naklik ko, lumalabas po ng notification na minimum payout threshold not met. Pero kapag nag 300 peso po yan, lalabas po dito sa available for payout ang value, yung amount kapag more than 300 pesos. So, saka nyo po maklik yung payout request. At yung payout request, mag-aantay po yan ng 3 to 4 working days sa amin po bago ma-process. Ganyan po ang time frame ng ating system. So, uh, marami na po tayong nasenda ng payout. Ma-monitor din po ninyo ang inyong status kung kailan po ang inyong
I mean, kung kailan po dadating ang inyong payout request. So, meron din pong email na isi-send sa inyo ang galing po mismo sa Sendet yan at saka notification kapag yung payout ninyo ay na-send na po sa inyong GCash account. So, kaya required po kayo maglagay ng verified GCash sa inyong pag-sign up. Kasi po, hindi nyo na po yan mai-edit. No? Dapat sa pag-sign up pa lang is nalagay na po ninyo yung verified GCash number niyo. So kung makikita ninyo dito, meron po tayong instruction dito na dapat po bago kayo mag-click ng payout button, na supply po ninyo yung valid GCash noong nag-sign up pa lang kayo. Kasi po hindi po yan yung fund nyo will be lost forever. So kasi meron po tayong automated setup sa manual setup. Yung automated po is nag-check yan, counter-check po yan sa GCash, sa Zendesk balance natin. Kapag yung Zendesk balance natin is merong available, automatic po yan na mag-send ng payout sa inyo. Yung manual naman is kapagka nakita ko na meron pong available payout, ako na po yung mag-confirm ng inyong payout request. So, yan po ang mangyayari. So para ma-verify po yung GCash number, click lang po dito. Makita nyo po yung registered GCash number niyo. So, kung mali yung naka-register na GCash dito, is mag-contact na po kayo sa akin. Okay? So, sa mga naka-sign up, meron din po tayong fee na binabayad no sa KLCIS system. So by baseline po yung monthly payment po ng mga walang Sindet account is 150 pesos. Yung may mga Sindet account naman po na yung gusto po ninyo na ang lalabas po dito sa checkout ay yung pangalan po ng inyong business. Kapag naka-sign up kayo sa Sendet or may kayong business account sa Sendet, is pwede din po natin yan ma-set up. Ang price po niyan is 350, starting po yan, 350 pesos per month. So hindi na kayo lugi, no? Kasi yung 350 pesos, minsan kalahating araw lang yan eh. So and another thing is kung gusto po ninyo, meron po tayong subscription na monthly, quarterly, semester, tsaka annually. So, contact nyo lang po ako kung gusto nyong magbayad annually or semester kasi po para ma-set natin sa inyong personal account yan, nalalabas po yan dito na ang fee ninyo is monthly, subscription type is monthly. Yan po ang lalabas. So, yan lang po. So, meron po kayong 3 days sa pag-test ng system. Kung hindi po ninyo gusto or hindi po ninyo type is pwede din naman po wag nyo na lang ituloy. Pero kung gusto nyo po i-extend yung access ninyo, is click nyo lang po itong extend subscription. So, nag-segue po ako. Kasi gusto ko alam niyo kung paano kayo gumamit. Kasi yung status nyo dyan is trial. No? Magiging active po yan kapag nagbayad kayo. At makikita nyo din po yung expiration date ng inyong KLCIS API key. So, thank you no sa panunood and I hope nakakuha po kayo ng guide kung paano mag-implement ng LPB kasi po I think more than 10 na po yung nag-PM sa akin na kung paano i-integrate ang LPB ang KLCIS sa LPB system. So, yan lang po. So, i-upload ko lang yung gagawin ko is upload ko itong LPB documentation. Ilagay po natin yan sa ating group. Saka po sa aking Google Drive, ilagay ko din po yung link sa video description at kayo na po ang bahala dito. So kung may mga katanungan kayo, paki-leave lang po ng comment sa comment section. Huwag niyo din kalimutan mag-subscribe, click the notification bell kasi po maglalagay po tayo ng maraming tutorial. May gagawin pa tayo sa Pisofy, sa Easy, sa Wi-Fi ng bayan, saka po Wi-Fi 5, yung mga especially yung Wi-Fi 5, yung popular na piso Wi-Fi system ngayon. Meron na po tayong existing tutorial no, sa Microtech saka sa Ado. So, pakihanap na lang po sa ating YouTube channel. So, maraming salamat po sa panonood at sana may natutunan kayo. God bless, mga katikalon.